Mga idol at kabayan, super good news! China nakahanap ng katapat. Amerika ibinabaling ang atensyon ng People's Liberation Army Navy pabalik ng China matapos ang isang spy plane ng Amerika ay matapang na nilapitan ang mga nasasakupan ng People's Republic of China. Ano naman kaya ang nararamdaman ng China pag sila ang nilapitan ng kalaban? Eto pa, Canada at Amerika nagsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea at South China Sea. Warship ng Canada lumapit pa sa Scarborough Shoal. Mga kaalyado ng Pilipinas nagpakita ng suporta. Leader ng Pilipinas, Amerika at Japan nag-usap ngayong araw. Pinag-usapan ng tatlong pangulo ang pagpalakas pa ng seguridad ng Pilipinas at kung paano labanan ang pag-agaw ng China ng mga nasasakupan ng bansa. USS Carl Vinson hindi pa rin umalis. Kasalukuyang nasa gitna pa rin ito ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na banta ng China, mga fighter jets ng US Navy, todo bantay at pagsasanay. Upang maging balanse ang mga kaganapan sa South China Sea at West Philippine Sea, Amerika umaksyon na gumagawa ng hakbang ang Estados Unidos upang ibaling ang atensyon ng China pabalik sa kanilang bansa at bulabugin ang ginagawa ng mga barko ng China malapit sa baybayin ng Zambales sa Pilipinas. Isang spy plane ng Amerika lumipad mula sa Japan, pumasok sa West Philippine Sea at nilapitan ang airspace ng China. Isang United States Air Force Boeing RC-135V ang gumagawa ngayon ng operasyon malapit sa China. Binabaybay nito ang Shantou, Hong Kong, Hainan at ngayon ito ay nasa taas ng Paracel Island na kontrolado ng militar ng China. Ano kaya ang nararamdaman ng China kung merong ibang bansang umaaligid sa kanila? Simula taong 2025, mas pinalakas ng Amerika ang kanilang presensya sa South China Sea at West Philippine Sea dahil sa banta ng China. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama lang ba ang ginagawang hakbang ng Amerika? Sa ibang balita naman ngayong araw, nag-usap naman ang tatlong leader ng bansang Amerika, Pilipinas at Japan. Isa sa mga paksa na kanilang tinalakay ay ang pag-uugali ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Pinag-usapan ng tatlong leader ang trilateral maritime security and economic cooperation. Dagdag pa dito ang masama at napakadelikadong pag-uugali ng China sa South China Sea. Sumang-ayon din ang tatlong leader kung gaano kahalaga ang patuloy na koordinasyon sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Alam niyo ba mga kabayan, ang Amerika at Canada ay nakabantay sa West Philippine Sea. Barkong pandigma ng Amerika ang USS Higgins, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng US Navy, at ang HMCS Ottawa, isang Halifax frigate ng Canada ang nagpakita ng kanilang suporta sa Pilipinas. Ang mga barkong pandigma ng dalawang kaalyado ng Pilipinas ay naglayag sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ay pagpakita ng nasabing lugar ay bukas at malaya at hindi kontrolado ng China. Ipinakita ng dalawang Navy ang kanilang magkasabay na operasyon sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang USS Higgins at HMCS Ottawa ng pagsasanay sa karagatan na tinatawag na Exercise Noble Wolverine. Kabilang sa kanilang ginawa ay ang communication exercise, flight operation at anti-submarine warfare training. Hindi na gusto ng China ang pagpasok ng barkong pandigma ng Canada sa area ng Baho de Masinloc, kaya't niradyoan ito at binuntutan ng People's Liberation Army warship. Tinanong naman ng People's Liberation Army Navy kung sino at saan pupunta ang barko ng Canada. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, akalain nyo nagmula pa ang HMSCS Ottawa sa Japan at tumawid ito sa Taiwan Strait at saka pumasok sa West Philippine Sea at doon sinalubong ito ng barko ng Amerika. Sayang lang mga kabayan na wala ni isa sa mga barko ng Pilipinas ang sumali sa maritime patrol na ito. Dagdag pa dito mga kabayan, ang Carrier Strike Group ng Amerika ay nag-ooperate pa rin sa gitna mismo ng South China Sea na ibinagi ng isang open source. Tuloy-tuloy ang pagpapakita ng Amerika ng puwersa sa pamamagitan ng flight operation ng kanilang napakarami at malalakas na fighter jets. Isang paalala sa China na huwag itong gumawa ng anumang senaryo na makakapinsala sa sinumang kaalyado ng Estados Unidos. Alalahanin ng China, mahina na ang Russia at Iran. Sa ibang balita naman, monster ship ng China muling ibinalik para magpatrol malapit sa Zambales matapos mabigo ang China Coast Guard 3103 at China Coast Guard 3304. Muling ibinalik nila ang China Coast Guard 5901. Sinubukang muli ng China Coast Guard 5901 na magpatrol malapit sa Zambales, pero hinabol at nilapitan ito ng BRP-3 sa Magbanwa MRRV 9701 at hinara at hinamon sa radyo. China Coast Guard vessel 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP-3 sa Magbanwa MRRV 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 97 nautical miles west by south of Capones Point, Zambales, Philippines.
In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Deliver. Sick. Copy. Clearing off to southwest low. See ya. See ya. See ya. This could give us a 3, 2, 1 countdown whenever you're ready. $20. $10. Contact. Contact. Puppet. Interphone. Laban Pinas.